Pagkatapos ng halos 8 buwang pagtatago at pagtangging bumalik ng Pilipinas kahit pa siya ay pugante na sa batas, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyan ng pagkakaaresto kay Zaldico. Ayon kay Marcos, sinubukang tumawid ni Ko papuntang Czech Republic, ngunit naharang dahil sa kawalan ng kaukulang mga travel documents. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga pinakamalaking pangalan na dawit sa issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Narito ang kabuuan ng balita. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isiniwalat niya ang malaking issue ng mga maanomalya at ghost flood control projects na ani dahilan kung bakit palala ng palala ang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Kasunod nito, ipinag-utos niya ang pagkakasa ng malawakang investigasyon laban sa mga construction companies maging sa mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng komisyon mula sa korupsyon sa flood control projects. Sa kasagsagan ng pagsisimula ng investigasyon, lumabas ng bansa si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa medical leave noong Agosto bago tuluyang madawit ang kanyang pangalan sa corruption scandal. Kabilang ang kumpanya ng kanyang pamilya na SunWest Corporation sa mga inimbestigahan kaugnay ng ghost at substandard flood control projects at kalaunay pinangalanan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nakakuha ng milyon-milyong kickback mula sa mga proyekto. September 2025, kung kailan nakatakda siyang bumalik sa Pilipinas, nagbitiw si Ko bilang kinatawan ng partido habang mas nadidiin ang kanyang pangalan sa mga alegasyon, kabilang na ang kanyang naging papel sa budget insertions bilang dating House Committee on Appropriations Chairperson. Pagkatapos ng ilang buwang pananahimik, noong Nobyembre 2025, naglabas si Ko ng series ng mga videos kung saan niya ibinunyag ang kanyang mga nalalaman kaugnay ng corruption scandal, kung saan inakusahan niya rin si Marcos na siya umanong nag-utos upang magkaroon ng budget insertions. Sa layuning mapauwi si Ko para harapin ang mga alegasyon at investigasyon laban sa kanya, kinansela ng Department of Foreign Affairs ang kanyang Philippine passport noong Disyembre. Pebrero ng kasalukuyang taon nang ideklara siyang fugitive from justice ng Sandigan Bayan matapos kasuhan ng graft at malversation case. Pagkatapos ng ilang buwang pagtatago at pagtangging sumuko sa batas, tila magiging posible na ang pagpapauwi kay Ko na umano'y naaresto na. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi ang pagkakaaresto kay Ko na kasalukuyan aniya nakadetine sa Prague matapos magtangkang tumawid sa Czech Republic ng walang dokumentasyon. Ayon kay Marcos, patuloy nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas para masunod ang lahat ng legal na proseso para maibalik si Ko sa bansa sa pinakamaagang panahon. Sa panig naman ng Department of Interior and Local Government, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na posibleng maiuwi si Ko sa loob ng 1 hanggang 3 linggo habang pinoproseso na ang kanyang extradition. Pagdedetalye ni Remulla, tila nakampante na raw si Ko na bumiyahe at naaresto dahil wala siyang dalang pasaporte o travel documents. Samantala, ang Makabayan Bloc naman sa Kongreso, positibong tinanggap ang mga ulat ng pagkakaaresto kay Ko bilang mahaharap na anila nito ang mga kaso laban sa kanya sa Pilipinas. Dagdag nila, ang repatriation ni Ko ay magbibigay linaw din sa kanyang mga naging akusasyon laban sa Pangulo at sa totoong sistema sa likod ng corruption scandal. Para naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, handa ang Blue Ribbon Committee na buksan muli ang investigasyon sa flood control anomaly kapag naibalik na si Ko sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pang direktang kumpirmasyon ng DFA sa pagkakaaresto kay Ko at patuloy pang nakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic. Para sa EuroTV News, Mila Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.